Ayan po mga kapita, isa ko magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po, na-booking, mga kapita, ito hong commission on audit. Dito ho sa hindi ho pagbigay nila ng pagkakataon kay VP Sara na sumagot dito ho sa notice of disallowance na kanilang inisyu po, mga kapita. So madaling salita, hindi po nila binigyan ng due process po, ang Vice Presidente to confirm dito ko sa ginawa po mga kabida ng kanyang staff, meaning staff mismo ni Vice President Sara Duterte na si Miss Gina Acosta, kung saan binigyan po niya ng pondo ito kung si dating PSG Commander Colonel Dante La Chica, mula mismo sa confidential funds, which is according to the Commission on Audit, bawal daw yun. Okay? Paglabag daw yun sa joint circular, mga kabida. Pagdating ho sa paggamit po ng confidential funds. Ngayon, tinanong po ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, ito hong witness ng prosecution na mula mismo sa Commission on Audit, kung binigyan ba nila ng pagkakataon si Sara Duterte na i-confirm ito at sagutin ito, mga kabida, bago po nila inisyo ito hong notice of disallowance. Eh, ang sagot po mga kabida, hindi. Okay? Ngayon pa lang daw, mga kabida. Bakit? Ang tagal na po. Okay? Nag-witness ito kung si Miss Gina Acosta, sa isang pagdinig po dyan sa Committee on Justice sa House of Representatives. Bakit ngayon lang po? Okay? Hindi ba ito paglabag po, mga kabida, sa due process, karapatan ng Vice Presidente, na marinig? Eto, pakinggan muna natin ito hong pagtatanong po ni Senate President. Eto, pakinggan po natin mga kabida, ito hong pagtatanong ni Senator Chis Escudero dito ho sa witness ng prosecution na mula mismo sa Commission on Audit, mga kabida. Heard the side of the Vice President or the OVP's office before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Gapunan. Ma'am Sailin, so, dahil binigay di umano kay La Chica ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So inisyo nyo to na hindi naririnig yung panig nila? Opo. Ayon, malinaw po, mga kabida. Sinabi mismo ng witness ng prosecution na hindi po nila nabigyan ng pagkakataon po, ito kung si Vice President Sara Duterte para sagutin itong nangyari po, itong violation na sinasabi po ng COA, okay, patungkol sa paggamit po ng confidential funds. Ang importante lang kasi doon, mga kabida, marinig ng COA yung side ng Vice Presidente, kung alam ba niya itong ginawa ng kanyang staff, mga kabida, po, may bash-bash ba ito mula sa kanya? Okay, mga kabida, bago po mag-issue po ng notice of disallowance, mga kabida, po. Iba kasi yung pagsabihan mo na bago in-issue ito kong notice. Kasi pag in-issue na po ang notice, mga kabida, record na po yon. Alright? Record na po yon, mga kabida. So, hindi po ginawa ng COA, mga kabida, yung kanilang trabaho. Okay, basta na lang po nag-issue ng notice of disallowance, okay, without notice of suspension, mga kabida, po. So, malinaw po ang paglabag sa constitutional right, ng Vice Presidente, okay, she is entitled to a due process, mga kabida, po. Yun din yung rason, mga kabida, kung bakit ibinasura po ng Korte Suprema, yung naunang impeachment complaint, against the Vice President way back 2025, dahil marami yung paglabag po sa karapatan po ng Vice Presidente, po, mga kabida. Okay? Ito, babasahin ko muna itong post ni Luminous by
Trixie Cruz Angeles, ano, mga kabida. Ito po'y patungkol pa rin dito sa pagtatanong po ni Presiding Officer Cheese Escudero dito ho sa witness ng prosecution mula mismo sa Commission on Audit. Okay? Na hindi po binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte, mga kabida, na magpaliwanag dito. Alright? Eto. The Constitution says no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. This was the reason why the first impeachment complaint was thrown out by the Supreme Court. This is also the vulnerability of Commission on Audit's notice of disallowance, where the agency did not bother to get the side of the OBP before making a decision. Alright? So dito pa lang, malinaw po na mayroon pong paglabag po, makabid na ang Commission on Audit. Kung meron man pong paglabag po, ang OVP, dito ho sa paggamit po ng confidential funds, mga kabida, mas mabigat po ang ginawa ng COA. Okay? Dito ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Yung deprivation po ng kanyang constitutional right. Okay? Malaking kasalanan yun, Malaking paglabag yun sa ating saligang batas po, mga kabida. Buti, yung ginawa po ng OVP, violation lang po ng joint circular. Okay? Mga kabida. Pero itong ginawa ng Commission on Audit, mismo kay Vice President Sara Duterte, na hindi po hiningan po nila ng pagkakataon o pahayag, ang Vice Presidente para kumpirmahin ito hong transaction na ginawa po ni Miss Gina Acosta, mga kabida. Kung ito ba ay mayroon bang basbas sa kanya, mayroon bang authority mula sa kanya, mga kabida. Yun yung pinaka-importante po dun Okay? Basta naglabas na lang po ng notice of disallowance ito hong Commission on Audit, po. Gaya ng sinabi ko po, mga kabida, iba kapag yung papel na po, yung dokumento na po ang ilabas, mga kabida. Kasi maituturing na ito ng record Okay? Dapat, bago po inilabas itong notice of disallowance, in-all out muna ng Commission on Audit yung attention po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Di ba? Yun yung dapat na proseso Pero ginawa ba yun ng Commission on Audit? Wala, mga kabida, po. Basta narinig na lang po natin during the House Committee hearing, na meron na pong notice of disallowance, which is opposite at mayroong contradiction, mga kabida, doon po sa binibigay po ng Commission on Audit sa OVP, yung unmodified opinion. Mantakin nyo, mga kabida, 3 sunod-sunod na taon, na binigyan po ng COA ang OVP ng unmodified opinion. Ano pong ibig sabihin po ng unmodified opinion? Ito po yung recognition, mga kabida, ng COA dito sa tanggapan po ng Vice Presidente sa kanilang paggamit po ng pondo, na walang nakitang bahid na irregularidad, mga kabida, in terms of the documents submitted, mga kabida, yung paggamit po mismo ng pondo ng Office of the Vice President, particular na po ito hong confidential funds, mga kabida, po. Okay? Yun yung unmodified opinion. Okay? Mga kabida, with respect to the material submitted and used by the Office of the Vice President. Wala kong nakitang irregularidad po, mga kabida. 3 sunod-sunod na taon yan, Tapos, na-shock na lang po tayo, during the hearing sa House Committee on Justice na meron na pong notice of disallowance, Siguro, pati yung Office of the Vice President, nagtataka din, mga kabida, na-shock, na-surprise. Kasi wala man lang notice mula sa COA papunta doon kay Vice President Sara Duterte to answer it, mga kabida, po. Bago ho nila inilabas officially yung notice of disallowance. Anong pagkakaintindi ho ninyo dito, Was it a deliberate move mula mismo sa Commission on Audit? Mga kabida, po. Okay? O nakaligtaan lang po. Para sa akin, hindi ko matanggap kung nakaligtaan po, mga kabida. Dahil alam po ng Commission on Audit, ang dami mga abogado dyan. Okay? Halos lahat siguro dyan, mga abogado po, mga kabida. Alam po nila yung batas, alam po nila
yung karapatan po ng kanilang pinaplag po, mga kabida na opisyal ng gobyerno. Meron talagang due process yan, Okay? Hihingan mo talaga ng pagkakataon o yung oportunidad yung pinaplag na opisyal mga kabida ng COA na magbigay ng kanyang panig. Ganun lang po yun, mga kabida. Okay? Basic yan eh. Actually, basic yan, mga kabida. Kung meron kang akusasyon, dapat pakinggan mo na ninyo, yung inakusahan kung bakit nangyari yung akusasyon, mga kabida, po. Ganun lang po yun. Basic, very basic yun, mga kabida. Due process ang tawag po doon. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.